Sulat galing kay Quebec. Immigration ni Quebec, MIFI. MIFI. Magkaiba po yung immigration ni Quebec tsaka immigration ng federal government. May sarili pong sistema na umiiral dito sa Quebec, mga dreno. So, itong sulat na to, sobrang importante na ito sa akin kasi po matagal ko na itong inaantay. Ilang buwan na po. At inaasahan ko na ang laman ng sulat na to, yung CSQ, the ERMAT, at tsaka yung approval ng aking application para sa undertaking kay ERMAT. Undertaking, ano po yan? Parang legal na dokumento, pirmado, na sinasabi ko po ron na ako po ay committed sa aking nanay na suportahan siya financially sa kanyang pangangailangan dito sa Canada kung dumating siya. So, ibig pong sabihin yan, dapat mapatunayan ko po dito kay Quebec na sapat po yung resources ko o yung finances ko para ma-approve nila si ERMAT na makapunta rito sa Canada. At yun nga po, no, inaasahan ko na ma-approve ako, mga Andre, no? Kasi alam ko pasok yung income ko. At sinabmit ko naman lahat yung mga requirements na hinihingi nila base dun sa guidelines na meron, mga Andre, no? DIY lang po ako. Sarili ko lang po. Ako lang po yung nag-ayos ng mga papel ni ERMAT. At eto nga po. Dumating yung sulat nila, makalipas po ang 3 buwan. Yun nga lang, hindi po kagaya ng inaasahan ko yung laman ng sulat. Kasi akala ko talaga, mga Andre, no, ito na yung pinakaantay ko na katuparan nung sinabi ko nung nasa Niagara kami. Isang araw, pagbalik ko rito, sana kasama ko na si ERMAT, mga Andre, no? Para ma-experience niya rin yung na-experience ko ngayon. Kinikilabutan ako. Excited akong binuksan to, mga Andre, no? Eto, yung tumambad sa akin. Sa headings pa lang, mga Andre, no? Kinabahan na ako. Hindi ako marunong mag-Fransay, kaya tinranslate ko po gamit yung cellphone. At ito po yung sabi niya. Subject: intention to reject your application for commitment. Good morning. We are reviewing your application for commitment in the family reunification category or kay ERMAT nga po, no? And where applicable, her family members. However, you have not provided all the required documents or the documents you have provided are illegible or incomplete. In accordance with the Section 55 of Quebec Immigration Act, you must provide us with any document we request. Therefore, we intend to reject your request. Doon pa lang, mga Andre, no, sa subject, sa headings, wala na, mga Andre, no, parang finish na. Diba? Magulo na isip ko doon pa lang. Hindi ko na kailangang actually tapusin pa yung sulat. Marami nang tumatakbo sa isip ko. Kasi nga, alam ko ano nangyari. Kasi kumpleto naman yung requirements ko eh. Diba? Lahat pinasa ko naman. Pasok naman yung income ko. Anyway, nagbigay sila ng mga requirements na kailangan kong i-provide, mga Andre, no? Para sa akin, etong CPA yung pinaka mahirap, mga Andre, no? Kailangan ko ng letter signed by a CPA stating my net business income or any other form of income I earn from my business for 2024 as well as my cumulative net business income for the current calendar year. Dapat daw original. So, ang ginawa ko, nagpunta ako dun sa aking accountant, yung nagko-compute ng tax ko, mga Andre, no? Nagpunta ako sa kanya at sinabi ko nga sa kanya, pinakita ko tong sulat na to. Sabi ko na kailangan ko ng letter galing sa kanya na magpapatunay na ito nga yung kinita ko sa aking pag-YouTube. Doon ko lang nalaman na hindi pala siya
CPA o Certified Public Accountant at hindi pala lahat nagko-compute ng tax ay mga CPA, mga Dre, no? Kasi sabi niya nga, I'm sorry my friend, I'm not a CPA. I'm a constable. Constable. Basta tiga-compute lang siya ng tax, mga Dre, no? So basically, wala siyang magagawang tulong sa akin. Kaya, ayun. Two days na ako naghahanap ng accountant, mga Dre, no? CPA, Certified Public Accountant. Okay, mga Dre, meron ditong CPA na nakita ko dito lang sa may malapit sa amin, mga Dre, no? So kinausap ko nga. Tapos tinatanong ko siya kung pwede niyang i-certify yung income tax return ko na naipagawa ko nung isang taon. So sabi niya hindi niya daw pwedeng i-certify. Sabi ko okay. Ang kaya niya lang daw gawin is gumawa ng sulat na katunayan na yung piniresenta ko sa kanyang papel ayun yung income tax ko, hindi certification yun, mga Dre, no? Tapos sinabi ko sa kanya, pinakita ko yung sulat na galing sa Quebec. Sabi ko, do you think valid yung ibibigay mo sa akin sulat according dito sa papel na to? Sabi niya, I think so. Ngayon, ang sumunod na tanong ko sa kanya is kailangan ko rin kasing ipa-audit sa kanya yung 2025 na income ko. At sabi niya, kailangan niya daw ng mga resibo na manggagaling sa akin. Okay, sabi kong ganon. Ibibigay ko sa iyo. Tapos sabi ko sa kanya, magkano ba aabutin kung sa iyo ko ipagawa yun? Sabi niya, ang kanyang per oras ay 200. So napalunok ako, mga Dre, no? Sabi ko, okay, how long it will take for you to do my books? Sabi niya ganon, it depends kung ano yung ibibigay mo sa akin. So sinabi ko sa kanya example ng mga resibo. Tapos sabi niya sa akin, okay, even you telling me how many receipt do you have, I cannot tell you how long it will take me. I go, okay, I guess I have no choice, diba? Kung sabihin niya sa akin, okay, that's 5 hours, that's 1,000, wala akong magagawa, mga Dre, no? Mahal ng CPA, mga Dre, no? But anyway, pupunta ako ngayon sa H&R Block. Yun, public accountant yun, mga Dre, public accounting yun. Baka sakali matulungan nila ako sa hihingiin ko. Medyo masakit sa heads, mga Dre, no? At magastos din. Pero kailangan ko yun within sa bagay meron akong 2 months para makapagpasa ng papel na hinihingi nila. At may nakausap ako dito, mga Dre, no? Sa H&R Block dito sa Plaza Codinage. At maganda yung naging usapan namin. Paano ba? Nung una sabi niya sa akin na hindi kami gumagawa ng ganyang mga letter kasi nga ang ginagawa lang namin is yung sa filing ng tax. Sabi ko, pero CPA ka ba? Sabi niya, oo. So sabi ko, ibig sabihin pwede mong gawin to. Sabi niya, okay, pwede kong gawin yan. Ayos, sa dire-diretso kaya nababangga pwede niyang gawin pero hindi niya daw gagawin kasi nga nagpunta ako sa H&R Block. Ang negosyo ng H&R Block is hindi sa pagsisertify, mga Dre, no? So sabi ko, okay, kung CPA ka at nagkakilala tayo sa labas, palagay mo, tinanong kita tungkol dito, gagawin mo ba to? Sabi niya, yes, definitely, but not here kasi nagpunta ka rito. Sabi niya, for some ethical reason di ko gagawin yan. Ako, okay, so what should I do? Should I wait for you outside? Tapos nag-isip siya. Sabi niya, yes, you can do that. Tapos ayun na, mga Dre, no? Nagkasundo na kami. Okay, sabi ko sa kanya, just give me your phone number and your email, then I'll send you all what you need with regards to my income sa YouTube. Tapos sabi niya, okay, then I will give you the estimate how much it will cost you. Sabi niya ganun sa akin, mga Dre, no? Okay, ngayon ang gagawin ko, isiipunin ko yung mga resibo ko, ipiprint ko yung mga resibo ko. Tapos isi-send ko doon kay sir
nang sa ganon masimula na yung paggawa ng letter, at may pasa ko na rin as soon as possible yung hinihingi sa akin ng MIPI. Day 2 mga dre, babalik ako sa CPA, yung nakausap ko sa H&R Block. Ginusa ko mga dre, no? Hindi sumagot after ko i-email sa kanya yung mga dokumentong inihingi niya. At hindi man lang talaga siya hindi man lang nag-message kung ayaw niya ba or what. Naging mas madali sana yung buhay namin, 'di ba? Kasi tinawagan ko siya, tinext ko siya, hindi naman siya nag-reply. Nahihiya sigurong tumanggi mga dre, no? But anyway, balik na lang ako dito sa tag 200 ang per oras. At hopefully sana gawin niya yung ipapagawa ako, yung letter. Hindi niya naman pala isi-certify. Nakita ko rito sa translation mga dre, no? Kasi French yung na-receive ko na letter. Sinabi lang na kailangan niya lang, siguro babasahin niya lang yung ano ko, yung income tax return ko, at sabihin niya ron na eto nga yung totoong net income ko base sa dokumentong isinabmit ko sa kanila. At yun nga, hopefully ma-chargean lang ako ng ng isang oras, which is 200, o kaya sana most na yung yung 2 oras mga dre, no? Kasi konting papeles lang naman to. Ewan ko lang kung singilin ako ng iba maliban dun sa sa pag-compute nila tsaka dun sa letter. Baka mamaya 1 hour for the accounting and 100 for the letter. I don't know. Let's see mga dre, no? Kasi reviewin niya pa pala yung yung papel na ibibigay ko if ever. Masalimuot mga dre, no? Actually nung unang natanggap ko tong letter galing sa Quebec, parang nawalan ako ng pag-asa na wala na, malabo na to. Kasi nga kumbaga gusto nilang silipin lahat ng anggulo pagdating sa finances mo. And I don't know, for some reason parang sabi ko, ayaw ba talaga nila magpapunta rito? Kasi nga sinunod ko naman yung yung nasa guidelines nila eh. Pero naghingi pa rin sila sa akin ng papel na akala ko hindi kailangan. Mahirap din mag DIY mga dre, no? At dito pala sa Quebec, ang paglalakad ng papel dito, yung pagpasa ng mga hinihingi nilang papel, ang communication dito mga dre, mail, koreo, sulat. Hindi sila nag-i-email, hindi sila tumatawag, hindi sila nag-text. Talagang sulat mga dre, no? Ipapadala nila sa'yo. Naalala ko dati nung inaantay ko yung CSQ namin ni Rain, nasa Pilipinas kami, dumating yung papel namin for medical galing dito sa Quebec 2 days bago ma-expire. So agad-agad kami mga dre, no? Pagkatanggap ko ngayon hapon, 2 days na lang, no? Ma-expired na. So agad-agad punta kami sa mga dre, no? Sa St. Luke's, sa Mabini. Doon may kamahalan ng medical doon mga dre, no? Buti lang tumatanggap sila ng walk-in. Imagine, 'di ba? Kung natanggap ko 'yun, expired na. Edi wala na, 'di ba? Wala nang nangyari. Hindi ko alam kung paano susunod na step pag ganun ang nangyari, 'di ba? Kasi nga medyo hindi ko maintindihan kay Quebec kung bakit ayaw niyang gamitin yung yung online system mga dre, no? Yung email. Mas madali sana, 'di ba? Mas mabilis yung proseso. Siguro sa ganitong paraan, paano napapatagal nila, umaabot sa maturity date. Kasi may maturity date nga sila mga dre, no? Katulad nung application ko ngayon na undertaking para kila Airmat, 90 days talagang sinagad nila na 90 days bago naglabas ng resulta. Buti lang may charging mismo sa tapat ng building mga dre, no? So Pilipina pala yung isang nagtatrabaho doon. Kaya lang bigla akong kinabahan
nung sinabi sa akin na ibu-bookkeeping. Kasi sabi ko baka matagalan. Kasi nga 200 per oras mga dre, no? But anyway, tinotal ko na lahat ng expenses ko. Pinaliwanag ko lang dun kay kabayan kung ano yung kailangan ko. At hopefully natatandaan nung kausap ko kahapon yung pinag-usapan namin mga dre, no? At sana nga wag lang tumagal mga dre, no, yung yung pag-asikaso ng papel na yon. Kasi sabi ko sa kanya, sabi ko kay kabayan, kailan ko kaya malalaman yan, kung kailan ko kaya makukuha yung resulta. Sabi niya, pagtapos na po kami, kasi po ibu-bookkeeping pa namin to. So kinabahan ako mga dre, no? Baka matagal yung pagbu-bookkeeping. Alam niyo yun, sabi ko nga sana at least mga dre, no, or the most is $400 yung gastusin ko para dun sa para dun sa papel na kinukuha ko. But anyway, yun lang naman yung kailangan kong kunin, tsaka yung yung sa bangko. Tapos yung sa bangko, siguro yung checking account ko na lang, kasi hinihingian nila ako ng savings account. Wala naman akong savings account mga dre, no? Wala rin akong TFSA, wala rin akong RRSP. Lahat wala ako. Isa lang yung sa akin, yung anong tawag dito, checking account lang. Papunta ako ngayon dito sa CPA na pinagdalhan ko ng papeles ko kahapon. At kailangan ko siyang bawiin ngayon. Yun nga kagabi mga dre, no? Alas 7 ng gabi natanggap ko yung message, yung reply nung tiga H&R Block na willing siyang gawin yung paper ko sa halagang $250. Ngayon, yung per oras nga dito is 200. Kaya lang hindi ko alam kung gaano nila katagal gagawin yung papel ko. Pwede nila akong presyohan ng 200, 400 hanggang 1,000 mga dre, no? At wala akong magagawa sa bagay na yon kasi nga pumayag ako at alam ko kung magkano yung per oras nila. Samantalang dito sa H&R Block, hindi to H&R Block pala mga dre, no? Samantalang dito sa nakilala ko sa H&R Block, 250 sinisingil niya ako, tapos tinawaran ko siya ng 200. Pumayag naman siya. Kaya nakapag-decide ako na kunin na lang yung papel ko dito. At least dito sa isang gagawa, sigurado ako na 200 lang yung babayaran ko. Unlike sa dito sa CPA dito, I think malaking mga dre, no? Accounting firm, kaya mahal. Hindi ko alam kung magkano yung i-charge nila sa akin. At yun, nakuha ko na nga. So kailangan ko na lang magpasa ng iba pang papeles doon sa gagawa ng papel ko. Yun mga dre, no? Kumusta kayo? Okay, kakakuha ko lang nung aking papel dito po sa H&R Block. At yun, nagawa niya na po yung hinihingi kong sulat. Medyo pa nga kumbaga pagkabasa ko mga dre, no? Naitanong ko dun sa gumawa na sabi ko, hindi ba parang incriminating sa akin yung laman ng sulat? Kasi sinasabi niya na hindi niya chinek yun, na base lang yun sa mga impormasyong ipinrovide ko. So sabi ko parang hindi naman kaya katanggap-tanggap, kaya tinanong ko sa kanya. Sabi niya gano'n, normal lang daw na gawin nila yon, lalo kung hindi nga nila binerify masyado yung papel at bumasi lang sila dun sa mga resibong piniresent ko. At nakahingi pa ako ng mga ilang tips sa kanya mga dre, no? Yung tamang pagpapile ba, kahit paano nagka-idea ako. At yun, nagkapasalamatan kami. Sabi niya, hindi ko sana gagawin, kaya lang nabanggit mo sa akin na para sa magulang mo yan, kaya it's for a good cause. Ginawa ko na. But still you have to pay. You still have to pay $200 mga dre, no? At ito pa yung nakakatawa, no? Kasi po, ito na, inaayos ko na mga dre, no? Kinukumpile ko na. Pagkatapos, biglang yung isang papel bumaligtad mga dre, no? Kasi 3 page yung sulat na galing sa Quebec. Pagbaligtad ng papel,
meron pa pala akong mga kailangang i-provide na dokumento o requirements na hinihingi nila. Akala ko, ang pinaka-importante lang is yung galing sa CPA. Akala ko 3 lang mga dre, no? 3. Tatlo. Akala ko 3 lang. Yung pala, meron pa palang 1 to 8. At isa sa 1 to 8 na yun, mga dre, no? Etong financial capacity evaluation. Dito ako nagkamali. Kung bakit gusto nilang i-reject yung application ko. Hindi ako gumawa ng financial capacity evaluation. Bakit? Kasi po, nung nagbabrowse ako dun sa page ng Quebec, mali yung page na napasok ko. Nakapasok po ako para dun sa page na nag-i-sponsor ng asawa. At sa financial capacity evaluation, nakasulat puro na pilapan mo to kung ang ini-sponsoran mo na anak ay meron ng anak. Sabi ko, walang ganong istorya sa amin, so hindi ko kailangan pilapan. So hindi ko pinilapan mga dreno. Ngayon, nung binisit ko uli, yung website nila, doon ko lang nakita na okay, kailangan ko ang pilapan tong financial capacity evaluation, may mga section lang ako na i-skip. So, yun yung ginawa ko mga dreno. At bukod dito, madami pa nga akong napakadami ko pang ipinrint na papel galing sa bangko, galing sa CRA, Canada Revenue Agency, o galing dito dito meron magkaiba yung tax ng federal tsaka ng Quebec mga din, no? May mga pinrint ako na T4, R1, ang kapal mga dreno. But anyway, unti-unti po nare-realize ko na parang sabi ko, mukhang may pag-asa naman. Kaya ang gagawin ko ngayon is ihuhulog ko na agad to dahil ang sabi naman sa akin, ang sabi sa sulat, 60 days yung binibigay nila sa akin. Pero kung maipasa ko to ng mas mabilis, hindi na sila mag-aantay pa ng 60 days. Aayusin agad nila, puproseso agad nila. Okay? Sipat na muna ako mga leno, mamaya ulit. Punta ako sa post office. At peace. We don't have to start the day yet.